Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa ika-5 tayo na linggo ng pangkaraniwang panahon ng taon B ng ating liturhiya. At ngayon po ang atin pong mga pagbasa ay patungkol sa pagpapahayag. Ang pagpapahayag ay likas na ng tao. Bahagi niya ng kanyang kalikasan na siya ay magpapahayag. Kaya mayroon siyang komunikasyon. Siya ay nag-invento ng mga salita at mga titik upang ang kanyang mga salita ay maipahayag niya sa iba. At ginagamit niya sa bagong panahon ngayon ang mga iba't ibang media, kaya tinatawag na multimedia, upang maipahayag ang kanyang mga saloobin, kanyang mga opinyon o ideya, ang kanyang mga tunguhin at pagtingin sa buhay. Pero sa lumang panahon, at ito yung ating unang pagbasa, sa lumang panahon ang pagpapahayag ay dadaan sa salita at sa sulat. Si Job, na may matinding karanasan at pinagdaanan sa buhay, kanya pong ipinapahayag na dahil sa kanyang naranasan sa buhay, parang ang buhay ay punong-puno ng paghihirap, ng mga pagsubok, ng lahat ng mga matinding pinagdaanan na halos hindi niya nakikita ang tunguhin ni ang saysay ng buhay at ano ba ang kabuluhan ng buhay ng tao. Kaya mula kay Job, ang pagpapahayag ng saloobin ng tao, ipinapahayag ang pinakamatindi, pinakamalalim, pinakamasakit na pinagdaanan sa buhay. Na gano'n naman ang mga tao, lalo na dito sa ating bayang Pilipinas. Marami tayong pinagdaanan. Ang pinagdaanan natin ay napakalalim, napakabigat, napakatindi. At halos hindi kaya ng iba. Halos hindi natin makikita kung ano ang positibo, ano ang makapagpalaya o ano ang magpapaganda sa buhay. Para kay Job, ang kanyang pagpapalabas ng saloobin ay siyang pagpapahayag na ganun nga ang tao. Pero para kay Job, nanatili siyang matapat sa Diyos, nananalig siya. Ito ang maganda. Kahit na may pinagdaanan ka sa buhay, nagpatuloy ka na may nananalig sa Diyos, naging matapat sa Kanya, kaya mo ang lahat dahil may Diyos. Kaya sinasabi sa ating Salmo 146 ngayon, versikulo 3, na ang Panginoon ay purihin dahil Siya ang nagpapagaling. Siya ay Panginoon na dakila at may kalakasan para sa atin. Kailangan sa panahon ng ating kahinaan, ang Diyos ay siyang lakas. Sa panahon ng karimlan ng ating mga saloobin at mga puso, ang Diyos ay liwanag. Sa panahon na tayo ay may daladala na napakabigat na cross, kasama natin ang Pong Hesus Nazareno na pasan ang cross. Kasama natin at kamanglalakbay natin ang Diyos. Hindi tayo napalayo sa Kanya. Tayo kuminsan ay naghahanap sa Kanya, pero sa totoo lang, tayo ang hinahanap ng Diyos dahil sa paghihirap sa buhay, sa mga pagsubok sa buhay, sa mga pigdaanan sa buhay, kuminsan isinisisi natin sa Diyos, samantalang ang karamihan ng ating problema ay dahil na rin sa ating kapalpakan, sa ating mga pagpasya, sa ating mga ginagawa, sa ating mga iniisip at layunin ng buhay. Kaya tinuturuan tayo ni San Pablo sa pangalawang pagbasa, sa unang sulat sa Taga-Corinto, Kapitulo 9, verso 16 hanggang 23, na ang pagpapahayag ay hindi lang yung saloobin na matindi na pinagdaanan sa buhay. Tingnan rin natin ang pagpapahayag o komunikasyon na ating ipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kapag ipangaral natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, hindi na ang problema ang daladala natin.
ang ating daladala sa ating buhay ay ang pag-asa. Pag-asa na tayo ay kamanlalakbay dito sa mundo, ngunit may pag-asa sapagkat mayroong Diyos na nagbigay sa atin ng mabuting balita. At ang mabuting balita ay, una, dakila ang Diyos, dakila ang kanyang pag-ibig, at iniibig tayo ng tunay ng Diyos. At hindi tayo pabayaan ng Diyos kailanman. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayong lahat ng Diyos, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na minamahal tayo ng tunay, na hindi tayo pabayaan niya, lalo tigit na sa matinding pinagdaanan at mga pagsubok sa buhay. Mga dalaga, malapit na ang February 14. Mga binata, malapit na ang February 14. Magpahanggang ngayon, kayo ay nag-asam-asam pa rin na magkaroon ng inyong BF at forever. Baka akala ninyo matindi na problema yan. Hindi. Kailangan unahin ang Diyos. Ang Diyos is siyang magpapagbigay sa iyo ng tunay na parang sabi pa ni San Pablo na makibagay siya sa lahat. Ano man ang kinaan ng iba, kasama siya. Ano man ang kalakasan ng iba, naroon siya. Ano man ang kabigatan ng iba, kasamang pinapasan niya. Dahil ginagawa niya ang lahat alang-alang sa mabuting balita. Versikulo 23, Kapitulo 9 ng unang sulat ni San Pablo sa Korinto. Kaya, ang ating Panginoon, nagkatawang tao ang ating pong Hesus Nazareno. Pinapakita niya na pasan niya ang cross sa ating buhay upang tayo ay mabigyan ng buhay na ganap at ikasiyasya, upang tayo ay maligtas, upang tayo ay magiging ampon na mga anak ng Diyos. Kailangan niyang kabigatan ng paghihirap upang bayaran ang kasalanan natin na hindi natin mabayaran. Hindi natin kayang tubusin ang nagawa nating kasalanan. Kaya naghihirap ang ating Panginoon upang kanyang ipahayag ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 1, verso 29 hanggang 39. Pinapahayag una ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig na dakila na ginaling niya ang biyenan ni San Pedro, Simon Pedro. May asawa kasi ang unang Santo Papa at iba pa mga Santo Papa may mga asawa. Kaya biyenan ni San Pedro may lagnat, kanyang pinagaling. Lahat ng mga tao na may sakit, may karamdaman, pinagaling. Lahat ng mga inalihan ng demonyo, pinalayas ang demonyo. Sapagkat ang mga pagsubok sa buhay, ang mga pinagdaanan sa buhay, ang mga problema sa buhay, ang malaki na mga kabigatan sa buhay ay dahil sa mga demonyo at sa mga inalihan ng demonyo, lalo na yung mga nasa posisyon, lalo na yung mga matatanyag na tao, lalo na yung mga mayaman na walang ibang iniisip, kundi lang sarili, sila'y inaalihan na ng demonyo. Kaya, dahil dito, nagpapahirap sa buhay, pinalayas ng ating Panginoon ang demonyo upang magkaroon ng kaluwagan, magkaroon ng kaligtasan ang tao mula sa pagiging alipin ng karimlan o ng demonyo. Liban pa doon, ang ating Panginoon ay pumunta sa isang ilang na pook upang siya'y manalangin. Ang kanyang panalangin ay ugnayang malalim sa Diyos na Ama upang kanya makita ang kabuluhan at layunin ng misyon. Lahat tayo ay may layunin din sa ating buhay. Lahat tayo ay may tunguhin sa buhay. Lahat tayo naghahanap ng saysay sa buhay. Kailangang iklaro natin ang direksyon ng ating buhay. Kapag maklaro ang ating direksyon, ito ay kinakailangan ang panalangin upang lalo pang mapapalalim, upang lalo pang makita natin ang saysay at kabuluhan ng buhay, upang lalo pa natin makita na ang tunay na nagbigay ng direksyon sa buhay natin ay walang iba kundi ang Diyos. Kung wala ang mabuting balita ng Panginoon, kung wala ang salayunin ng ating buhay ang Diyos at ang kanyang mabuting balita o ebanghelyo, walang saysay ang lahat. Parehas lang tayo kay Job na nagsabi, ang buhay ay walang saysay. Ngunit ang buhay ay may saysay. Pakisabi sa katabi mo, may saysay ang buhay natin. May saysay ang buhay natin.
may kabuluhan ang buhay natin sapagkat nariyan ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ng pag-ibig ay siyang nagbigay ng tunguhin ng saysay at kabuluhan ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos.